Ito na nga ba yung sinasabi ko? Problema to. Tama nga ang hinala ni Mima. O, tingnan nyo to, oh. Yan, oh, nakikita nyo yan. Malaking problema yan. O, sabi dito, corals harvested in West Philippine Sea may be for reclamation. So, alam nyo ba kung ano yung reclamation? 'Di ba? Kapag inangkin na nila yan, kapag kinamkam na nila yan, magtatayo na sila dyan ng structure nila, permanent structure, di sa kanila na yan. Ang laki pa naman ng pera doon sa Recto Bank na siyang, dito, deposito dito sa oil, tapos natural gas, 'di ba? Kung sana noon pa, pinagtuunan sana ng pansin to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Di sana, hindi sana tayo ngayon nangangamote. Kaso mas inuna niya yung pakikipagchismisan dito kay Xi Jinping kasi mag-best friend daw sila eh. Diba? Ngayon, hindi naman forever ikaw yung presidente. Ano yung iniwan mong problema dito kay PBBM? Napakalaki. Ito yung isa sa mga kinakatakot ko eh. Yung may posibilidad na sakupin mismo nitong mga taga-China, itong Recto Bank natin na malaki ho ang deposito dito sa sea oil at sa natural gases. Grabe. Nakikita nyo itong picture na to guys. Oh. Paliwanag ko sa inyo yung concept. Diba corals? Nasa taas. Tapos ito dito sa kabila, pababa. Pakita ko na lang yung picture para mas malinaw. 'Di ba? Pataas dito sa kabila eh. Tapos yung dito naman mababa. So ano ibig sabihin diyan? Nagtatambak na sila. May meaning 'yan. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, possible para sa reclamation. Palpak. Palpak talaga si Digong. So, sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Tuesday, floated that the possibility that the reported destruction of coral reefs and harvesting of corals in the West Philippine Sea by foreign entities may be used for reclamation and construction of artificial islands. Ito na nga. Grabe. Hindi naman yan aangat dyan na aangat kung wala yung ano eh. Di ba nakikita nyo yung pattern? Una, nagiging agresibo sila dito sa ano, sa ating teritoryo, sa West Philippine Sea. Hindi nga nila nire-respeto ang EEZ natin, di ba? Exclusive Economic Zone. Hindi nila nire-respeto. Pangalawa, sinira nila yung corals. Ito yung pangatlo, nagtatambak na sila. So, may possibility. Di ba? Alam nyo, may pera dyan sa ano natin eh, sa mismong teritoryo natin. Malaki yung ambag dyan. Yung sea oil, di ba? Yung ano talaga mismo, natural gas. Pag wala yan, naku, saan tayo pupulutin? Malaking pera mawawala sa atin. Kumbaga pera na, naging bato pa. Yan ho yung nangyari sa kapabayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na siyang tinitimbang ngayon ni PBBM kasi isang maling salita lang talaga ni Pangulong PBBM talagang magkakaputukan dyan sa West Philippine Sea. Kaya maingat ho si PBBM sa bawat salitang binibitawan niya. Ngayon, ito mahirapan tayong paalisin tong mga checkwa na to lalo na kapag nagtayo na sila ng structural dyan, ng base dyan sa ano natin, sa mismong teritoryo natin. Kapag itinayo na tong reclamation na to kasi budget yan, may pera yan. Mahirapan tayo magpaalis sa kanila. Isa lang yung mangyayari dyan, gera, pero makakaya ba natin? Hindi. Kasi maliit lang tayo. Diba? Grabe naman tong barkada ni Utol Kong Hudlom. Teodoro made a remark after the Philippine Coast Guard said it spotted destroyed coral reef in Skoda Sabina Shoal and deliberate man-made alteration of the natural topography of the underwater terrain in that area, where Chinese maritime militia vessels have been repeatedly flagged for swarming and intruding into the Philippines' exclusive economic zone. Sabi pa dito, we have to validate it
Because according to the arbitral award, that is violation of an international treaty. Totoo naman guys, violation yan kasi hindi nila nire-respeto yung international law. 'Di ba? Atin yan, 200 nautical miles, atin yan. Pero itong mga Chekwa na to, matitigas din tong brain cells nito. Di porket malaki silang bansa, ganyan na sila makapanlupit ng ng maliliit na bansa. Anyway, madami naman mga bansang nag-react. India, Vietnam, kahit nga yung Vietnam na madami inagaw sa atin na 'di ba? Na island. Ngayon, pumapabor na sila sa international law, edi may possibility din guys na yung mga island natin before maibalik din sa atin. Anyway, ito na nga yung Vietnam, kumakampi sa atin, Japan, America, United States, European Union, at marami pa. Lalo na ngayon sa ginawang kabalbalan ng China. 10 dash line ba naman? Dati 9 dash line lang yan. Ngayon 10 dash line na sa kanilang panibagong mapa. Pero anyway, grabe. Ang hirap talaga ng sa panahon ngayon ni PBBM. Bukod ang hirap ng sa security. Ang hirap makapag-decide dito. Kaya nga balance ang ating Pangulo sa kanyang binibitawang salita eh. Paano kasi itong si Digong? Naku. Duterte? Ba naman niya? Ako hindi ako anti Duterte. Pero sa ngayon parang nagiging critics na ako dahil sa kapalpakan niya noon eh. Eh di sana kung noon, di nasikaso niya to, di ba? Kung binigyan niya man lang pansin to, eh di sana ang ating Pangulo ngayon medyo hindi malalim ang iniisip na problema. Ulitin ko nga sa inyo, di ba? Balanse ang komento talaga ni PBBM sa ngayon dahil nga isang maling pagkakamali lang, isang maling pagkakasabi lang, talagang hindi maiwasan na baka magkaputukan. So anyway, sabi pa dito, the destruction of maritime life, particularly if coral destruction is caused of or used for reclamation of artificial land. Sabi ho yan ni Teodoro kasi ni Gilberto Teodoro. Kasi guys, dito paliwanag ko sa inyo. Parang tabingi yung yan. Paliwanag ko sa inyo. Meron dito mga sira-sirang corals dito sa amin. Yung mga sira-sirang corals na yun yung kinukuha ng mga nagko-corals. Tama ba yung pagkakasabi kong mga nagko-corals? Yung mga nagtatambak sa mga bahay-bahay. Kasi instead na, alam nyo yun yung bato, tapos yung batilis ba yun, yung buhangin, imbis na yun yung pinapatambak nila, yung mga sirang corals na lang, kasi mas matibay daw ho yun. So, kung merong corals doon na nakatambak, possible nga, may posibilidad na magtatayo talaga sila ng reclamation. Ay, nako. So, anyway, sabi pa dito, now we have to validate it and then we'll coordinate with the Department of Foreign Affairs so that we can file appropriate action. Dapat lang naman nabigyan tong pansin, 'di ba? Kasi kapag magpatuloy to, tayo yung kawawa dito at the end of the day. Tayo yung kumbaga sa sarili nating teritoryo, tayo yung parang nangangamuhan. Samantalang yung ibang sila yung nakikinabang. 'Di ba? Malaking problema to. At saka mahirapan na talaga tayo guys na paalisin sila. Kasi imagine, kung magtuloy-tuloy to, tapos nakatayo na sila ng structure dyan, permanent structure, kapag paalisin natin yan, hindi natin kakayanin kasi gera yan eh. Hindi natin kakayanin yan. Mapupulbos lang tayo. Kasi kung noon pa sana ginawa ng aksyon ni Digong, eh di sana hindi, di ba? Hindi aggressive yung mga Chekwa ngayon. Wala, agresibo na eh. Lahat na lang kinakamkam. Hindi nga nila kinikilala yung EEZ, yung exclusive economic zone natin eh. Hindi nga nila kinikilala. So, sabi nila, kanila daw yun. So, pinapanindigan talaga nila kahit labag sa international law. Na kahit ngayong mga senador na pro-China dyan, mag-search kayo kung bakit mayroong West Philippine Sea. Diba? Kahit paano mag-research kayo. Nakakaloka. Tama nga talaga yung hinala ko guys. At saka hindi lang naman si Gilberto Teodoro yung naghihinala dyan. Pati din si Tolentino. Ito, nakikita niyo yan? Oh, basahin ko na lang sa inyo.
Tolentino links coral harvest along Coral Reef in the West Philippine Sea to possible reclamation. Tak, ganun, reclamation. Diba? Sila nakakaamoy na. Ako pa kaya? So anyway guys, yun lamang what it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.